ulit natin si Lord. Mabuti ba si Lord? Kapatid, baka lang naisip mo, baka naman, hindi naman ako nag-star maker, nakikinig lang ako. Alam mo kapatid, pag nakikinig ka, nag-i-involve ka sa something spiritual. Maganda music, regalo ng Diyos ang music, pero alam mo bang si Satanas ay talented din sa music. Bago maging Satanas, siya ay tinatawag na Lucifer. Si Lucifer ay isang angel. Hindi to alamat, ito ay nasa Bible. Tawag kay Lucifer ay guardian cherub. Siya yung tagabantay ng presensya ng Diyos. Siya yung worship leader sa langit. Punong-puno siya ng magagandang mga bato sa kanyang katawan, mga diamond, ganyan. Siya yung naglalakad sa mga batong umaapoy. Sa kanyang katawan din ay naka-built-in ang lahat ng mga iba-ibang klaseng instrumento. Pag kumanta siya, parang tumutunog yung isang buong choir. Sabi ng Bible na siya ay model of perfection. Sobrang ganda niya. Tinatawag din siyang morning star. Siya si Lucifer. Isang araw siya ay nagmayabang at gusto niya magrebelde sa Diyos at ibinagsak siya ng Diyos. At naging siyang Satanas. Ngayon, nung naging siyang Satanas, hindi na siya maganda, di ba? Pero may naiwan sa kanya. Ang naiwan sa kanya yung kahusayan niya sa music. Alam mo, gustong gumanti ni Satanas sa Diyos. Pero hindi niya maganti-gantihan yung Diyos. Kaya ang ginagantihan niya ngayon ay yung mga pinakamahal ng Diyos. Yun yung mga tao. Gumagamit siya ng music para mabiktima ang maraming tao. Hindi halata. Sa totoo lang, sino dito music lover? Yung mahilig sa music. Yung lagi may baon na headset, papunta sa school, pag biyahe may headset, bago matulog nakikinig. Pag nakinig sa bahay, sobrang lakas. No? Parang radyo ng bayan. Ngayon, maganda yung music, pero ginagamit ni Satanas yung music para maloko niya yung maraming tao. Music enters your soul. It can stimulate and manipulate your mind, your senses, your emotions, and your actions. It is a gift from God, but Satan distorts it to destroy you. So, dapat ikaw ay choosy sa iyong papakinggan. Sabihin mo, choosy. Ano ibig sabihin ng choosy? Mapili. Dapat mapili ka sa papakinggan mong music. Bakit? Yung mga pinapakinggan mo at pinapanood mo ay pumapasok sa puso mo. Sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Bantayan mo yung puso mo. Ibig sabihin, huwag mong basta-basta papasukin dyan yung kahit anong karumihan kasi masisira ka. Sabi ng Psalm 101 verse 3, I will set before my eyes no vile thing. Hindi ko papapasukin sa mata ko ang kahit anong marumi. Sabi ng 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Reject. Avoid every kind of evil. Sa mga pinapakinggan mo at pinapanood mo, dapat ikaw ay choosy. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 12, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Lahat, pwede naman. Bala ka kung gusto mo. Ikaw pipili niyan. Pero hindi lahat makakabuti sa iyo. Tatanungin kita, kakain ka ba ng panis na pagkain? Siyempre hindi. Sasakit yung tiyan mo. Masisira yung tiyan mo at magkakasakit ka. Tama ba? Andyan ba kayo? So, pwede ka naman kumain ng panis na pagkain. Pwede. Kung gusto mo. Pero, sisirain ka nun. Ganon din yung pagpili ng music. So, kailangan mo maging choosy. Alam mo, yung ibang kanta kasi, diretsuhan, tinuturuan ka ng mga kasamaan. Example, narinig mo na yung kantang, tama na yan, inuman na. Yung mga bata, hindi alam yun. Yung mga ate kuya, narinig nyo na yun? Narinig nyo na yun. Ano tinuturo nun? Mag-inom-inom ka. Narinig nyo na yung kanta na, na nais kong magpakalasing kasi wala ka na. Narinig nyo na yan? Hindi. Narinig nyo na yung kantang, ako ang hari ng sablay, hindi makasabay. Narinig nyo na yan? Narinig ko, pinapatugtog sa ever yun eh. Ngayon, yung mga kantang yun, diretsuhan kang sinasabihan kung anong iisipin at gagawin. Believe it or not, may mga kanta na tinuturuan mag-suicide yung mga tao. May mga kantang ganon.
Meron ding mga kanta na puno ng pagmumura. Ngayon, huwag ka makikinig na mga ganun. Don't eat junk. Kasi, sabi ng Bible, alang-alang sa awa ng Diyos sa iyo, ialay mo ang iyong katawan sa Kanya bilang banal na handog. Ay, papahula ako sana. Bibigyan ko ng prize. Plinash na agad ni sister. Di ba, Ale? Okay lang. Makinig kayo, Nandyan ba kayo? Nandyan pa ba? Sinong gustong humula ng verse na to at bibigyan ko siya ng prize? Okay, may prize ako ngayon. Baka kasi inaantok na kayo. Pero huwag kayo matulog. Sinong gustong humula ng verse na sinasabi, sabi mo kung anong verse yung i-recite kong verse, Sabi sa verse na to, pag may nakahula nito, madali lang. Sabi sa verse na to na, pinahula kasi ni sister. Mahirap na lang. Be holy, for I am holy. Sino gusto humula? Matthew 5:48. Sayang, sabi kasi doon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero medyo malapit na. Sino gusto humula? Be holy. Si Pastor daw hula. Bibigyan natin yung prize si Pastor. Anong verse po yan? First, wala. Walang kayong mula. 1 Peter 1:15-16, magpakabanal ka dahil ang Diyos ay banal. Ibig sabihin ng banal, huwag ka makinig ng mga may mura. Huwag ka makinig ng mga may bastos. Diyan ba kayo? Huwag ka makinig ng mga tuturuan ka ng kasamaan. Kasi sigurado, masama yun. Hindi mo na kailangan may maramdaman kang demonyo katulad ng galing sa Star Maker na, ayun talaga, hindi ako mag-Star Maker. Kapatid, kahit hindi ka nag-Star Maker, kung nakikinig ka na mga kantang masama, maapektuhan yung buhay mo. Nakikinig ba kayo? Alam mo yung demonyo, nagpapanggap siya na angel of light. Kaya ang title natin ngayon ay enlighten. Ibig sabihin, para maliwanagan ka. Para matanggal mo yung maskara niya. Ay, si Satanas pala to. Kay Satanas pala tong musika na to. Enlighten. Sabi ng Bible, Satan disguises himself as the angel of light. Nung unang panahon, ang pinapakinggan ni nanay tatay ay tape. Sino naabutan yon? Tape. Hindi nyo na alam yun. Parang ganito siya kaliit. Tapos may mga tape sa loob, dalawang umiikot. Okay? Pinapatugtog sa radyo. Okay? Hindi nyo naabutan yun. Pag binaligtad mo yung mga tape na yon at pinakinggan mo, may lalabas na kakaibang mensahe mula sa pinapakinggan mo. Ang tawag doon ay backmasking. Sabi mo, totoo ba yan? Grade 6 pa lang ako, pinakinig na kami ng backmasking. At ang binakmas doon ay, as long as you love me ng Backstreet Boys. Parang walang masama sa lyrics, parang love song lang. Pero alam mo, nung pinakinggan namin, sobrang linaw. Alam mo sabi doon, worship Satan now. Grabe. Akalain mo, nakikinig ka lang ng love song, pero ang pinapapasok mo sa puso mo ay worship Satan now. Ibig sabihin, dapat kang mag-ingat, hindi lang porke sa walang mura, walang bastos, walang masamang lyrics. Dapat ka maging choosy kasi hindi mo alam pag binaligtad yun, baka iba yung mensahe nun. Makikinig tayo ng ilang backmask. Hindi ko lang alam kung alam niyo yung... Go na. Hindi ko alam kung alam niyo yung iba dito kasi yung iba dito medyo matagal na. Pero sampulan lang natin. Sige nga, sis. Andiyan pa ba kayo? Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! No one. No one. No one. Imagine all the people wanting me. Entertainers, you ain't on now. Entertainers.
Alam niya yan, ha? Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still it's my place. I want to lit up high for you. We said first hour it's safe. We need a summer sleep. There she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Hold me the way. Welcome to the hotel. Yes, with the hat on. Oh, they all the nights is over with. Yeah, would he know she should. Okay na yan. So, grabe parang puro Satan. Nakakangimi naman makinig sa mga music na alam mong hindi patungkol kay Lord. Kasi baka mamaya patungkol pala kay Satan. Spirits ride music. Tignan mo, yung binaligtad yung Another One Bites the Dust. It's fun to smoke marijuana yung lumabas. Ibig sabihin, ang dalang spirit nun ay turuan ka mag-marijuana. Nakikinig ba kayo? Pero alam niyo ba ngayon sa panahon ngayon, hindi na uso yung backmask. Alam niyo kung bakit? Diretsuhan ng sinasabi ng demonyo kung gaano kasama dapat mabuhay ang mga tao. Sinong nakakaalam sa Eraserheads? Eraserheads sa isang OPM. Meron silang kanta na alam mo pag binakmask, minumura si Jesus. Hindi na natin pinakinggan kasi nakakahiya kay Lord. Yung kantang Overdrive, minumura si Jesus, rinig na rinig. Alam mo, di ka dapat nakikinig ng ganon. Hello? Diyan ba kayo? Alam niyo yung kantang Eraserheads, yung bandang Eraserheads, kahit hindi i-backmas yung mga kanta nila, yung lyrics nila, ang sasama. Meron silang isang kanta sabi, oh Diyos ko, ano ba naman ito, di ba? Toot! May mga mura. Pagkatapos sabihin ng, oh God, alam mo, hindi ka dapat nakikinig ng ganon kung totoong Kristiyano ka. Diyan ba kayo? Alam mo, anong dalang spirit nun? Blasphemy. Matututo kang lumapastangan sa Diyos pag pinapakinggan mo yung mga ganong music. Sino dito alam parokya ni Edgar? Nako, yung parokya ni Edgar, puno ng mura at puno ng kabastusan yung lyrics nila. Hindi ka dapat nakikinig nun. Hello? Alam mo, sasakay sa'yo pag nakikinig ka nun? Unclean spirits. Yun yung mga maruruming spirito na gustong tumira sa'yo para turuan kang mabuhay ng may karumihan. Sabi ng isang bata sa Old Balara Elementary School,
Masama po ba yung Oside Mafia? Sino nakakalaman yung Oside Mafia? Taas kamay. Oside Mafia. Sabi ko, sige hayaan mo sa search ko pag uwi ko. Alam mo, sinearch ko, makinig, puro mura yung lyrics noon. Paano hindi mo nalaman na masama pala? Puro mura. Puro mura. Hindi ka dapat nakikinig ng Oside Mafia kung ikaw ay totoong Kristiyano. Amen? May picture ba yung Oside Mafia dyan? Alam ko, ginagaya nila siguro si Travis Scott. Grabe, talagang mga nilolodin nyo Pero ang sasama pala, tuturuan ka magmura. Tuturuan kang mabuhay ng may kabastusan. Search mo lang yung lyrics. Hindi mo na kailangan ng mataas na IQ, mas mataas pa sa kalabaw, para malaman mo, sa demonyo yan. Puro mura. Hello? Hello? Alam mo, meron daw tumalo sa Oside Mafia. Yung SB19. Sino nakakalaman ng SB19? May picture ba sila dyan? Wait lang. Ayan, lyrics. Tignan mo yung lyrics ng SB19. Tignan mo kung dapat yan pakinggan ng totoong Kristiyano. Yan yung lyrics ng I Want You. I wanna fall on my knees, beg for your body on me cause I want you. You know how I like it, girl, I want you. You're just how I like it, baby, I want you, I want you. Alam mo, tinuturo niyan, kalaswaan. Hindi ka dapat nakikinig ng SB19 kung totoong Kristiyano ka. Pipili ka, kay Jesus ka ba o kay Satanas ka? Gusto mo mapunta sa langit o sa impyerno? Hindi ka dapat nakikinig ng mga ganyan. Hello? Alam mo, tignan natin yung picture nila. Ay, grabe! Ano pinagagawa nyo? Tignan mo, anong tinuturo niyan? Kayo na magsabi kung anong tinuturo niyan sa'yo. Mabuhay ka ng... Grabe, grabe. Nilolodi ng mga Pilipino. Hindi dapat. Amen. Amen. Alam mo, ginagaya kasi nila yung mga yung mga K-pop, saka yung mga rapper na sikat, sila Travis Scott, sila Lil Uzi Vert. Si Lil Uzi Vert ay sikat sa ibang bansa. Pero alam mo, sabi niya sa isang concert niya, kayong lahat, wait lang, before you all scream, wait. There ain't no rapture going on. Walang mangyayaring na rapture. Walang akad sa langit. Lahat kayong nakikinig sa akin, sabi niya, sasama ko kayo sa impyerno. Sama-sama tayo. Tapos sabi niya, you hate me or you love me? Or you hate me? Okay, you hate me. Tapos sabi niya, too late na umurong. You've heard my song 1,000,000 times. Wala na, papunta na kayo sa impyerno. Yun ang sinasabi ni Lil Uzi Vert. Alam mo, si Lil Uzi Vert, grabe obsession niya sa mga inverted cross. May hikaw siya, inverted cross. May ano siya sa dila, may tattoo siya, inverted cross. Alam mo yung inverted cross? Yun ang isang paboritong sign ng mga satanista na hardcore. Tignan mo yung lyrics niya, upside down crosses, upside down crosses. I saw the devil one time and he wasn't cool with me at all. I got a penthouse already set up in hell. Grabe, daming hanga dyan. Pero alam mo, hindi yan kay Lord. Tama ba? Andyan ba kayo? Ayan Alam mo, sa concert niya, puro inverted cross yung stage niya. Meron pang isa, di ba sa church natin, lagi natin nilalagay pangalan ni Jesus, no? Tama? Alam mo, nung nag-concert yung The Weeknd, di ko alam kung alam niyo yun, flinash nila yung pangalan ni Satanas sa big screen. The Weeknd. Tignan natin yun. Hindi yan. Sige pa, forward na. Ayan. Ano ba si Weeknd? Tao o banda? O group? Next na. Ayan napansin mo yung mga kulay black doon sa stage na sa screen? Satan! Paano ka hanga doon kung ikaw ay totoong anak ng Diyos? Nakikinig ba? Hello? Sino dito alam yung kanta na Perfect ni Ed Sheeran? Na 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 na. Alam mo, yung kantang Perfect, parang okay lang naman, love song, pero hindi rin May bastos din dun Alam mo, si Ed Sheeran, sa music video na sa Bad Habits, sino nakakalam kantang Bad Habits? Alam mo, napanood niyo na yung music video nun? Parang siya si Satanas, ginugulo niya yung buong mundo.
Niloloko niya yung mga tao, may mga kaguluhan sa mundo, yan yung play niyang role. Sabi mo, hindi naman po yun yung pinapakinggan ko, yung mga love song lang. Alam mo kapatid, yung baso, pag madumi, lahat ng ilagay mong liquid doon, madumi na rin. Hindi mo na may inom yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng piliin na yung ibang kanta ni Ed Sheeran, okay, yung iba hindi. Kapatid, kung yung mismong tao ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, hindi ka dapat makinig sa Kanya. Amen! Amen. Si Sam Smith, tignan mo si Sam Smith, nag-concert na may sungay. Next, sa concert nila, ayan, para may mga ritual. Next, parang siya si Satanas, sinasamba. Parang yan yung impyerno. Maraming hanga dyan. Alam mo, dapat pumili ka kung kay Jesus ka. Sabi ng Ephesians 5 verse 8, wag mo nang i-flash this. Tignan mo isang kanta niya, unholy, unholy. Sabi ng Diyos, be holy. Hindi ka dapat nakikinig niyan. Sabi ng Ephesians 5 verse 8, dapat ikaw ay mabuhay na sa kaliwanagan kasi inalis na tayo ni Lord sa kadiliman. Hello, yung mga artist na yan, nasa kadiliman sila. Hindi ka dapat nag-i-enjoy sa ganyan. Nakikinig? Tignan mo, nilalapastangan pa nila yung cross ni Jesus. Tignan mo si Madonna, nag-concert, nandoon sa krus. Pero yung lyrics niya, hindi worship kay Lord. Yung lyrics niya kung ano-ano lang. Ano ibig sabihin yan? Gusto niyang lapastanganin yung krus ni Jesus. Para sa ating mga Kristiyano, kung totoong Kristiyano ka, mahalaga sa atin yung ginawa ni Jesus dun sa krus. Paano ka hahanga sa mga taong nilalapastangan yung Panginoon mo? Yan si Lil Dicky, ginagaya niya si Madonna. Sino nakakakilala kay Katy Perry? Katy Perry. Alam mo ba, sabi ni Katy Perry, napanood ko minsan sa isang interview, diretso niyang sinabi, I sold my soul to the devil. Sabi niya. So hindi ka dapat nakikinig na mga kanta ni Katy Perry, burahin mo na yun. Amen. Pag patuloy kang nakinig niya na pinapaglaban mo pa rin, hindi ko buburahin. Alam mo, parang niyayakap mo si Satanas. Gusto kong pumunta sa impyerno, ayoko kay Jesus. Parang ganun yun. So dapat burahin mo mga kanta ni Katy Perry. Amen. Alam mo, sino ka nakakalala kay Lady Gaga? Alam mo, sabi ni Lady Gaga sa isang interview, I swear to Lucifer, pag hindi nagparamdam sa akin yung mga demonyong yun sa stage, lagot sila sa akin. Sabi ni Lady Gaga, gusto niya yung mga demonyo magparamdam sa kanya habang nagko-concert siya. Alam mo, lately lang yata, sinabi niya, ayaw na niya maging kay Satanas. Pwede naman kung magsisisi siya at lalapit siya kay Jesus. Pero kung makikinig ka na mga ganyang music, para mong pinapapasok yung masasamang spirito sa buhay mo. Nakikinig? Sino nakakilala kay Rihanna? Ayun, yung pinakinggan natin, ang daming natuwa. Nung pala Satan, oh honey, yung ibig sabihin ng kantang yun. Alam mo, sabi ni Rihanna sa isang radio interview, why do you always cover your eye? Sabi niya, because I'm a devil worshiper. Sabi niya, narinig ko. Sinerge ko, narinig ko. Alam mo, ano po ba yung nakalabas yung isang mata? Ganito kasi yan. Ibig sabihin yan, Illuminati siya. Ano yung Illuminati? Ang number one sign ng mga Illuminati ay all-seeing eye of Horus. Yung isang mata, yung may tatsulok tapos may mata. Or pyramid tapos may isang mata. All-seeing eye of Horus. Sino si Horus? Si Horus ay dun pa sa unang-unang panahon na kulto. Masamang relihiyon, sinasamba si Horus. Alam mo, nag-umpisa yung Horus na yon sa Babylonia pa lang. Sabi ng Bible, si Nimrod is a mighty hunter before the Lord. Si Nimrod ay isang hunter. Si Nimrod ay sobrang galing, kaso nagrebelde siya sa Diyos. Hindi siya si Satanas, tao to, Nimrod. Sa pagre-rebelde niya sa Diyos, napuno kasi siya ng galit kasi bumaha sa mundo at nalunod yung mga ninuno niya. So sabi ni Nimrod sa mga tao, gumawa tayo ng tore ng Babel na abot sa langit at papalayasin natin ng Diyos. Okay, doon nag-umpisa si Nimrod. Alam mo yung tore na yun, hindi natuloy. Kasi sabi ng Diyos, pag-iba-ibahin natin ang kanilang mga lingwahe para hindi sila magkaintindihan. Nag-iba-iba na yung lingwahe nila. Alam mo kung ano nangyari? Si Nimrod napalitan yung pangalan sa China, napalitan yung pangalan sa India, may pangalan si Nimrod sa Egypt, at yun si Horus. Nakikinig ba kayo?
So, doon nag-umpisa lahat ng mga maling relihiyon. Si Nimrod ay nag-umpisa, kita nyo, K-pop yan, di ba? Yan, ganyan mga yan. Number 1 sign ng mga Illuminati. Makinig. Ano naman po ngayon? Baka dati pa po yun. Baka dati pa. Wait lang. Alam mo, pag tinignan mo yung likod ng $1, mayroong pyramid doon. May mata sa gitna. Sabi mo, wala, baka nagkataon lang po. Hindi. Kasi may nakalagay sa ilalim, Novus Ordo Seclorum. Ano yun? New World Order. Yan ang number 1 aim ng mga Illuminati na iset up yung stage para sa one world government. At ang tutungtong doon ay ang Antichrist mismo na nakalagay sa Bible. Ibig sabihin yung Illuminati, dating-dati pa at hanggang ngayon meron pa din. At yung mga singer, artist na Illuminati ay sineset up yung stage para sa pagdadating hindi ng Christ, kundi ng Antichrist. So, hindi ka dapat nakikinig ng mga anti-Christ music na mga kanta ni Rihanna. Diyan ba kayo? Mahina. Diyan ba kayo? Alam mo, meron pang tinatawag na kilala si Beyonce? Masyadong kalala. Pero alam mo, sabi nung artist na to, mahihain talaga ako, pero pag nasa stage ako, meron akong kaibigan na nagpaparamdam sa akin. Pero invisible, masamang spirito, sabi niya, yun si Sasha Fierce, pinapalakas niya yung loob ko. Ano yun? May demonyo siyang kaibigan. So hindi ka dapat nakikinig ng kanta ni Beyonce. Sabi mo, Kuya Josh, mga luma na yata yan eh. Wait lang, ito, alam mo, Blackpink. Blackpink, alam mo. Alam mo, anong pinakasikat na kanta ng Blackpink? Bago Pink Venom. Bumbaya. Bumbaya. Sino alam yung Bumbaya? Sinong sinayaw na yung Bumbaya? Nako, yari. Alam mo ba kung anong, di ba yung Bumbaya? Shhh! Tingin. Bago kayo mag-react. Di ba Koreano yung language nila? Alam mo, pag sinearch mo yung English lyrics doon, ito lyrics. Ito lyrics. Next. Yan ba yun? Ay, hindi. Wala yung lyrics dyan. Ang lyrics ng Bumbaya ay sobrang bastos. Sobrang laswa. Kung Kristiyano ka sa church, nag-worship ka. Pero sa bahay, puro ka Bumbaya, ay, sinasaktan mo si Jesus. Kailangan mo magpakatotoo. Hello? Alam niyo yung Pink Venom? Yung isang kanta sikat nila, di ba? Hindi ko na pinanood yung music video nun, pero sabi ng asawa ko, kadiri. Yung puso, kulay itim, tapos pinapaglaruan. Alam mo, ano yung Venom? Ano yung Venom? Kamandag ng ahas. Alam mo, sabi ng Bible, kung sino yung matandang ahas? Si Satanas. Pink Venom. Kamandag ni Satanas ay pupunta sa iyo pag nakikinig ka ng Pink Venom. Puro patungkol. Yan yung Bumbaya, tignan mo. Now, gotta step on it. What else can I do? I'm young and fearless. Man, middle finger up. F you. Pay me. 90s baby. I pump up the jam. Grabe. Your hands wrap around my waist. Next. Front to my back. My body's one of a kind. Grabe. Puro kabastusan. Kay Jesus ka ba o kay Satanas? Kung pipiliin mo si Jesus, kailangan mong itakwil yung Blackpink. Kailangan mo magdesisyon ngayon. Amen. Dalawa lang yan. Aim ko talaga na talagang tirahin yung puso mo para mag-decide ka ngayong hapon na kay Jesus ako, ayoko na ng Blackpink. Amen. Pero alam mo, palaos na sila eh. Meron nang umuuso eh. Enhypen. Kaya tinapatan natin ng Enlighten na youth jam. Kasi mas pogi pa yung mga nandito sa church kaysa sa Enhypen. Diba? Alam mo, parang nakakatuwa yung Enhypen. Ang cute kasi po nila. Ang cute. Ayan. Ay, grabe. Daming baliw dyan. Pero alam mo yung lyrics nila? Okay na. Nakikita nyo na yan eh. Kunyari pa kayong first time nyo makita eh. Tignan mo yung isang lyrics ng kanta ng Enhypen. Give me fever. Fever. Yan. Makinig. Eyes like ice glaring red, breaking me into, shaking me. Standing in front of your throne, a fire burns inside me. Tignan mo. What I gotta do? My burning hands, nasusunog daw siya. Reach out to you, but I cannot have it. I cannot touch you never, but I'm drawn to you. The more I hurt, the more I want you. Next. Nasasaktan daw siya. Nasusunog daw siya. Next.
Ayun na yun. Alam mo kung saan patungkol yan? Patungkol yan hindi lang basta sa love song o malaswa. Patungkol yan sa impyerno. Tingnan mo pa to. Anong kanta yan? I dedicate, Bite Me ba yan? I dedicate to you, hindi yata Bite Me yan. Pero ano, enhypen yan. I dedicate to you my life. Tingnan mo, consume my flesh and blood, this bliss sacrificed by faith. Oh, 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 oh. The darkness is spilled by faith. Give yours into you. Inaalay niya yung katawan niya. Tingnan mo. This endless agony enters. Alam mo kung saan yun? Sa impyerno. Uhaw na uhaw yung mga tao. Punishment that defy the faith. Parusa. Yung impyerno ay lugar ng kaparusahan. May arrogant oblivion and illusion. Ano yung oblivion? Yung lugar na nakalimutan ka na. Hell yun. Next, so dangerous, full of darkness, madilim sa impyerno. Like a criminal. Mga tao sa impyerno ay nakakulong. Tignan mo kung gaano kalalim yung lyrics ng Enhypen, believe na believe yung ibang Kristiyano sa Enhypen. Sabi pa ng isang title ng kanta nila, from blessed to curse. Blessed to curse. Grabe, napagpala ka na, masusumpa ka pa. So, nagtuturo din sila ng, tignan nyo na lang ang itsura nila at kung anong tinuturo nila sa'yo. Pero alam mo, may tumalo na dyan. Si Taylor Swift. Sino nakakilala kay Taylor Swift? Alam mo si Taylor Swift, hindi siya masyadong halata eh. Hindi siya masyadong halata. Kasi sabi niya, Christian daw siya. Sabi niya, Christian siya. Pero alam mo, pag pinakinggan mo siya, mayroong papasok sa'yo. Alam mo, grabe humanga yung mga tao sa kanya. Alam mo yung tema ng JS Prom ng Judge Feliciano High School? Taylor Swift. Kokopyahin. Sobrang bastos manamit ni Taylor Swift. Nakikinig ba kayo? Hello? Alam mo, sabi ng isang nag-expose na netizen sa Facebook, sabi ng mga comment ng mga Pilipino, I give you my heart and soul, Taylor Swift. You are my savior. Yun ang sabi ng mga Pilipinong kabataan. Nasaan na si Jesus? Hindi ata nila mahal si Jesus. Sabi ng DLSU at ng UP, sana pag-aralan yung buhay ni Taylor Swift at isama sa curriculum ng mga estudyante. Bakit? Hindi mo siya national hero. Grabe siyang hangaan at sambahin ng mga tao. Pero alam mo, medyo mahirap malaman kung sa kaaway siya eh, bukod sa masamang pananamit niya. Pero tignan mo to, panoorin na, hala, ano yan? Anong kanta yan? Kanta yan, alam niyan? Willows. Tignan nyo ha. Hala. Pause na. Let me explain. Ano yung ginagawa nila sa music video ng Willows? Makinig, pause muna. Tingin dito. Alam mo kung ano ginagawa nila? Yan lang yung kanta ni Taylor Swift na parang mapapaisip ka na, ay, hindi talaga to kay God. Sa demonyo to. Alam niyo kung bakit? Diyan parang mangkukulam yung role niya. Alam bang masama yung pangkukulam? Alam mo ba kahit ilang online games, tingin dito. Alam mo, kahit yung mga online games na pambata, pang mangkukulam din. Like COC. Sino alam yung COC? COC, pampihira. May mga potion, may spells, may wizard, may super wizard, may witch, may super witch, may night witch. Tinuturo ang pangkukulam. Si Taylor Swift nagtuturo ng pangkukulam. Wait lang. Ay, grabe naman po kayo makajudge. Baka sa costume lang. Hindi, wait lang. Alam mo kung ano ginagawa nila? Yan yung ginagawa ng mga druids nung unang panahon. Ano yung druids? Yung druids nung unang panahon sa Ireland, sa Scotland, yun yung mga pinakakinatatakutang mga tao. Sobrang mabalasig to mga to. Kahit mga Roman soldier, takot sa druids. Meron sila mga kakaibang power na kinatatakutan sila. Alam mo ginagawa ng mga druids? Usually, lagi, isang aspeto lang na ginagawa nila. Pag October 31 ng gabi, pupunta sila sa mga kastilyo. Nakikinig ba kayo? Kastilyo. Kakatok-katok sila doon sa mga kastilyo. At manghihingi sila ng human sacrifice. Manghihingi sila ng isang dalaga. At doon nakuha yung trick or treat. Ang treat ay kung ibibigay ng kastilyo yung dalaga. Alam mo gagawin sa dalaga? Aabusuin at isasakripisyo kay Satanas. Susunugin, papatayin, gano'n. Pero,
Pag pumayag yung kastilyo, okay, ibigay yung dalaga, susunugin, human sacrifice. Alam mo, gagawin ng mga druids, mag-iiwan sila ng jack-o'-lantern. Yung parang mga kalabasang may ilaw pag Halloween, alam niyo yun? Alam niyo yung totoong ganon, gawa sa taba ng tao. Gawa sa laman ng tao, kadiri. Yun yung iniiwan nila para daw wag silang galawin ng mga demonyo. Pero alam mo, kapag hindi binigay yung babae, ang gagawin ng mga druids, magdodrawing sila ng hexagram. Yun yung isang sign, simbolo, sa pintuan ng kastilyong yon na ngayong gabi may mamamatay sa bahay na yan. At totoong may namamatay dahil sa takot. Alam mo, doon nag-umpisa yung trick or treat, Happy Halloween. Di ka dapat nag-Happy Halloween. Di ka dapat nag-celebrate ng Halloween kasi sa demonyo yun. Yung mga druids na yun, alam mo kung ano ginagawa ganyan na ganyan yung suot ng mga druids. Alam mo ba yung mga druids? Tignan mo yung music video ni Taylor Swift. Ang isang kapangyarihang kayang gawin ng mga druids ay magpalabas ng apoy mula sa lupa. Magpalabas ng apoy mula sa lupa at mag-worship sila kay Satanas. Ano nangyari doon? Oh, nagpapalabas sila ng apoy galing sa lupa. Ganyan na ganyan yung suot ng mga druids. Ibig sabihin, may masamang tinuturo si Taylor Swift sa generation na to. Nagpapakawala siya ng spirit of witchcraft, idolatry at Jezebel spirit. Hindi ka dapat humahanga sa kanya. Dapat kamuhian mo ang mga music niya. Pipili ka. Seryoso to. Kay Jesus ka ba? O gusto mo na lang Taylor Swift habang buhay? I tell you, hindi ka kayang dalhin ni Taylor Swift sa langit. Hindi niya kayang pagandahin yung buhay mo. Si Jesus lang. Si Jesus ang kailangan mong piliin. Kailangan burahin mo yan. Kailangan mandiri ka sa mga gawa ng demonyo. Hindi pwede nag-e-enjoy ka sa presensya ng Diyos at nag-e-enjoy ka din sa presensya ng mga demonyo. Nakikinig ba kayo? Hello? Panahon na para alay mo yung mata mo at yung tenga mo para sa Panginoon Diyos lamang dahil siya ay banal. Amen? Alam mo, sabi ng isang ex-satanist, ang pangalan niya si James Kawalya, since birth satanista, na born again. Alam mo, sabi ni James Kawalya, alam nyo, karamihan ng mga artist na sumisikat worldwide para maging successful yung concert nila, kailangan nilang mga child abuse. Sila mismo. Grabe! Ganon yung ginagawa nila para makakuha sila ng power para magayuma ang buong mundo. So, hindi ka dapat nakikinig. Hello? Alam mo, marami pang iba, hindi ko na maisa-isa. Sila Ariana Grande, sabi ni Ariana Grande, God is a woman. Alam mo, tawag doon, New Age. New Age. Yung sabihin nila, Christian kami, pero hindi pinupuri si Jesus, nabubuhay ng may kasamaan. Love the Mother Earth. Yung mga ganun, New Age yun. So, dapat piliin mong maigi kung anong papakinggan mo at papanoorin mo. May nagtanong pa sa akin, masama po ba si Tony Fowler? Sabi ko, hayaan mo, isi-search ko. Ano yan, Pilipino? Opo. Alam mo, sabi ng asawa ko, wag mong i-search. Masama talaga yan. Hindi ko na sinearch. Grade 6 nagtanong sa akin, alam nila yun. So mga kapatid, nakikinig pa ba kayo? Dapat magikan choosy. Sabihin nyo, choosy. Choosy. Panahon na para burahin mo ang dapat burahin. Linisin mo yung cellphone mo. Nasaan na si Ate Blessing? Ate Blessing ba? Linisin mo yung cellphone mo. Isuko mo na yung mga cards mo ng Enhypen at Taylor Swift. Dalin mo bukas, magsimba ka. Magsisi ka. Magsorry ka kay Lord sa mga napanood mo at napakinggan mo. Ipag-pray mo, ipalimot niyo po sa akin, Lord, kadiri pala yun. Nakikinig pa ba kayo? Yakapin mo si Jesus. Alisin mo na ang secular music. Mag-repent ka at ikaw ay tuluyang maging malaya. Piliin mo ang iyong papakinggan at aawitan. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Tumayo tayong lahat. Tutulungan ka ng Holy Spirit na isuko yung mga bagay na yan. Alam mo, mahal ka ni Jesus. Kaya ka nandito ngayon sa Youth Jam kasi ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Ayaw kanyang maloko ni Satanas. Namatay si Jesus para sa iyo. Nung pinako siya sa krus, iniisip ka niya, gusto ka niyang dalhin sa langit. Gusto ka niyang patawarin sa lahat ng kasalanan mo. Gusto ka niyang tulungan. Gusto ka niyang i-bless. Gusto ka niyang dalhin dun. Mahal na mahal ka ni Jesus. Naiyak si Jesus pag nakikinig ka ng kung ano-anong masasamang music. Naiyak si Jesus pag nagma-my day ka ng kung ano-anong mga masamang musika.
nalulungkot siya, napupunit yung puso niya kasi binigay niya lahat. Maligtas ka lang, mahal na mahal ka niya. At ngayong gabi, kailangan mo mag-decide, kay Jesus ka ba o sa mundo? Kailangan mo pumili. Mahal ka ni Jesus. Sabihin ko sa'yo, palagay ko, bobo lang yung tatanggi kay Jesus. Na kay Jesus ang lahat. Siyang pinakakailangan ng puso mo. Kaya ngayon, tinatawagan ko kayong lahat. Lahat tayo ay lalapit dito sa harapan at magpipray tayo. Huwag ka na mahiya. Halika na. Si Jesus nagpapako sa krus. Halika na. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Si Jesus nagpapako sa krus, nakahubad. Binuhos yung dugo para wag kang masunog sa impyerno. Kasi mahal ka niya. Makinig. Hindi to laro-laro. Lumalapit ka ngayon kay Jesus. Sasabihin mo sa Kanya, sorry Lord, kung ano-anong pinapakinggan kong musika at kung ano-anong pinapanood ko. Sige, alisin niyo na yung mga upuan. Sino dito nagmamahal kay Jesus? Sino dito nangangako susunod na siya kay Jesus? Sino dito nangangako itatakwil na niya ang mga masamang musika? Yung iba hindi makapangako. Hindi mo yata alam kung saan pupunta yung mga ayaw kay Jesus. Sa impyerno sila pupunta. Sino dito nangangako na itatakwil na niya yung mga masamang musika? Buburahin na niya. Let's pray. Umikit tayo. Sabihin natin, Lord Jesus. Lakasan mo. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako sa mga pinanood ko, pinakinggan ko, hinangaan ko, at sinamba ko na kay Satanas pala, kadiri pala, marumi pala, masama pala. Lord, nakakahiya, nasaktan po kita, paulit-ulit, mas ginusto ko ang produkto ni Satanas kaysa sa Bible. Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, hugasan niyo po ako ng banal na dugo ni Jesus. Lord Jesus, tinatanggap po kita. Ikaw po ang aking Savior. Wala nang iba. Iligtas niyo po ako. Ayoko po sa impyerno. Ayoko po kay Satanas. Ayoko na pong magpaloko. Ayoko na magpadaya. Lord Jesus, I surrender my heart to you. Ipalimot niyo po ang mga napakinggan ko at napanood ko na marumi. Alisin niyo po sa subconscious ko. Tanggalin niyo po ang panlasa sa mga pangdemonyong musika. Tulungan niyo po ako burahin, i-delete, alisin ang mga produkto ni Satanas. Satanas, kaaway kita. Hindi na kita Panginoon. Lumayas ka sa buhay ko. Talunan ka na. Tapos na ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Alis. Layas. In Jesus' name. Kay Jesus ako. Paglilingkuran ko si Jesus. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Jesus, I love you. I belong to you. Isama niyo po ako sa rapture. Tulungan niyo po ako mabuhay ng may kabanalan at may takot sa Diyos. Simula ngayong hapon, I declare, I belong to Jesus. I'm a child of God. I'm forgiven. I'm blessed. Hallelujah. In Jesus' name.
Palakpakan natin ang Panginoon. Sino dito ang pinalaya ni Jesus? Pwede na kayong bumalik. Praise God. Bibigyan natin ng prize ang mga kabataang maraming na-invite ngayong hapon. Hello. Actually, kahit hindi na kayo umupo pala, kasi magja-jamming na tayo. So, bibigyan muna natin ng prize. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Ains Carlo Atendido na nag-invite ng marami. Nasaan na si Ains? Ains, liga dito. Bilis. Palakpakan din natin si Lord sa buhay ni Andrea Tulfo na maraming na-invite ngayong hapon. Nasaan si Andrea? Palakpakan din natin si Lord sa buhay ni Sister Sharon. Bibigyan ko pa ba ng prize si Sister Sharon? Hindi na. Pati sa buhay ni Jonel. Bigyan ko pa ng prize si Jonel? Hindi na. Hindi na. Okay. Palakpakan din natin si Lord sa buhay ni Crisaline Almais. Liga dito, Crisa. Purihin natin ang Panginoon. Sumigaw tayo ng hallelujah! Sino dito in love kay Jesus? Ini-invite namin kayo bukas. Umattend kayo. Kung hindi 9:30 ng umaga, 4 p.m. ng hapon. Dalhin nyo na rin yung mga K-pop cards nyo, kung ano man mga cards o dapat sirain. Ibigay nyo sa akin at isuko natin yan kay Jesus. Huwag ka manghinayang. Sino dito handa na mag-jamming sa presence ni Lord? Sino dito handa sumayaw sa Panginoon? Sound.